Magandang umaga po sa inyong lahat. Tayo ngayon ay nasa ika-16 na linggo na sa karaniwang panahon, 16th Sunday in Ordinary Time. Nung nag-aaral ako sa seminaryo, doon sa seminaryo, sa pag-akyat malapit sa chapel, merong inscription na nakalagay doon sa sahig, no, sa may pintuan. Nakasulat doon, ora et labora. Ano bang ibig sabihin nito? Ora means prayer, no? Pananalangin. Et labora, et word. Prayer et word. Ora et labora. One time, we had this comprehensive exams, oral. One of the panelists, tinanong ko ako, sabi niya sa akin, in the context of seminary formation, paano ba maging banal? O, paano ba magpakabanal sa loob sa konteksto ng seminaryo? Alam niyo po kasi sa seminaryo, mayroong tinatawag na horarium. No? Ibig sabihin nun, bawat oras, merong nakatakdang gawain, merong schedule. No? Kaya sabi ko sa kanya, para maging banal sa loob ng seminaryo, one way of being holy is faithfully obeying the schedules. Yung bang sumunod ka, ano bang nakatakda? Ano ba yung gawain? No? Kung oras ng pamamahinga, mamahinga ka. Kung oras ng pag-aaral, mag-aral ka. Kung oras na kinakailangang maglaro, maglaro ka together with your brothers. Pero kung oras naman ng paggawa, kasi meron ding manual work, no? Alam niyo po, sa seminaryo, hindi ho baby yung mga seminarista. No, meron din pong oras na we have to do manual works. No? Sinaalala ko doon sa seminaryo namin, no? One of the many things that are required the moment we enter the seminary, we were asked to have one bolo, one brooms na yung tambo, walis tingting, timba, at yung pong punod, yung coconut husk. Kasi noon, di ba kasi di pa naman uso yung floor polisher. Ang ginagamit talaga, mano-mano, mag-floor wax ka, and then lalampasukin nyo yung floor. No? Kaya, alam nyo, ito yung requirements eh. Pagpasok namin, we were asked, kaya sabi ko, alam ko, mag-aaral. Akala ko, magdarasal lang. But one of the requirements, yun nga, ito yung mga requirements, cleaning materials. Eh, alam nyo po, pagka oras ng games, maraming naglalaro. Pero pagka oras ng paglilinis, yung iba biglang nagkakasakit. No? Diba? Parang karanasan lang din natin sa loob ng pamilya. Sometimes, yung mga magkakapatid, bakit nag-aaway-away? Kasi, ikaw na oras mo na to eh. Ikaw na maghuhugas eh. Pero bakit? Tapos bigla-bigla na lang, masama ang pakiramdam ko, masama ang tiyan ko, nauna na sa CR. Diba? Kaya sabi ko, it is faithfully obeying the schedules of the seminary. Kasi, you live in a community. Kapag community, may community schedule, then you obey. Alam niyo po, bakit ko binabanggit ito sa inyo? Kasi nga, ngayong 16th Sunday in Ordinary Time, sa mabuting balitang ating binasa at napakinggan, we are given a picture of two kinds, yung dalawang pamamaraan ng pagmamahal at paglilingkod sa Diyos. At ano yung dalawang pamamaraan mukha ng paglilingkod sa Diyos? One is actively doing kung anong dapat gawin. And the other one is sitting and listening. Yung maupo ka at makinig.
Ang tawag dito yung tinatawag nating contemplative life. Yung active and contemplative na buhay. Kaya lang, ano bang gustong sabihin sa atin? Sabi sa atin in the gospel, no? No? Sabi sa atin, sinabi ng ating Panginoong Jesus kay Marta, 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 abalang-abala ka at naliligalig sa maraming bagay. Ngunit isa lamang ang talagang kailangan. At pinili ni Maria ang mas lalong mabuti. Ano bang ibig sabihin sa atin? Ibig bang sabihin yung aktibo na paglilingkod, yung aktibo na paggawa, hindi ganun kabuti? Hindi ko dito sinasabing mas higit yung isa. Kaya lang, alam nyo po, sa totoo lang, sabi ko nga sa inyo, both, pareho po yun ay pamamaraan ng paglilingkod sa Diyos. Both are expressions of love ng ating pagmamahal sa Diyos. Kung aktibo kang naglilingkod o nakikinig, both. Kaya lang, alam nyo po, sa buhay natin, there are situations, merong mga pagkakataon na anong mas mainam na gawin. Minsan, merong isang pari, no, namomroblema siya kasi yung kanyang parishioner lumapit sa kanya. At paglapit ng parishioner sa kanya, humihingi siguro ng tulong. Ang thinking ng pari, kailangan magbigay. Pero di ba, minsan, sabi ko nga kaming mga pari, we can give as much, depende rin saan? Sa generosity ng tao. Bakit? It depends also the generosity ng tao. Kasi, alam nyo po, whatever we have, kung ano meron kami, pangkaraniwan ng galing sa inyo. Bibihira naman yung pari ng galing sa buenang pamilya Nang galing sa mayaman ng pamilya. What we have, ano meron kami, it depends upon the generosity of the people. Kaya laging nakadepende, no? Kung yung tao, yung mga parishioners, generous, nagbibigay, then, komportable din buhay namin. No? Pero nakadepende ngayon saan sa generosity ninyo. But sometimes there are parishioners who would approach us, lalapit, and sabi ko nga sa inyo, sometimes it is difficult for us kasi we want to give, we want to help. Kaya lang, minsan, ang hirap din kasi, minsan ikaw rin mismo, wala rin eh. Diba? Mahirap magbigay kung wala ka nang maibibigay. No? Pero alam nyo, pangkaraniwan kasi nasa isip natin, we give something. We give material things. Pero sabi nga ng parishioner, Father, your presence is enough. Your time is enough. Yung oras mo is enough to listen to me. Ang makinig ka sa akin ay sapat na. Di ba minsan ito yung nanineglect natin. Akala natin, the best thing that we can do is always to work, and work. Kumilos ng kumilos, maging abala. But we tend to forget. Pero minsan pala, ang mahalaga at kailangan ay yung magkaroon ka ng oras at makinig. Parang, di ba, yung mga magulang, you're too busy working so that yung buhay ng pamilya nyo maging komportable. Bakit ka nagsisikap? Because you want to have them a comfortable life. You want them to have a good life para maging magaan ang buhay. Pero, minsan nakakalimutan nyo o nakakalimutan natin na kailangan din palang huminto, magkaroon ng oras at makinig. Minsan kasi yung pamilya hindi na nag-uusap-usap, diba? No? Busy yung tatay, busy si nanay, si anak, busy din, busy sa cellphone, busy sa project, puno. No? To the point that we neglect the time to sit down and to have a good conversation. Kaya minsan, anong nangyayari?
There are problems already, may mga problema na, pero hindi natin alam kung ano ang problema. Because, bakit? Sabi ko nga, kasi nga, nakalimutan nating mag-usap. No? Alam niyo po, ito ang gusto sabihin sa atin. Marami sa atin ang katulad ni Martha. Marami sa atin makaka-relate kay Martha kasi yung mga Pilipino pangkaraniwan, hospitable. Pangkaraniwan yung mga Pilipino, hardworking. Laging nagtatrabaho para saan? Sa kapakanan ng pamilya. Pero we should never forget, kinakailangan din nating makinig, maupo, pag-usap, makipag-usap sa bawat isa sa kapwa. At higit sa lahat, sa mundong napakaingay at maraming mga boses na gusto pong magmanipula, napakahalaga ho na meron tayong panahon para makinig at matuto kay Jesus. No? Napakahalaga po yun. Kaya nga, isang linggo, magsimba. Bakit mahalagang magsimba? Sabi ko nga sa inyo, there are a lot of voices. Itong nakaraan lang po, yung Catholic Bishops' Conference of the Philippines, merong pastoral letter na nilabas. Kasi nababahala yung CBCP, saan? Merong bagong lumalabas ngayon at nagiging popular sa marami. Ano po yun? Maliban sa isabong, no? Lumalaganap din yung online gambling in a form of games. Yung mga laro, di ba? Ano ba yung tinatawag ng puso? Scatter. Ewan ko lang kung sino sa yung nag-scatter. Di ba? Sometimes, ayan, mananalo ka, pero hindi natin napapansin. Kinugoyong tayo. Pinupudol tayo to the point na dumating sa punto na we are hooked already. Ang hirap mo nang umalis. Kasi di ba gambling can be addictive, no? Nakaka-addict. And syempre, yung mga sugarol, hindi naman humihinto hanggat hindi nakababawi. Pero ang problema, mas marami, manalo ka man ng konti, mas marami pa rin ang talo. Diba? And minsan, ang problema dito, sabi nga ng Catholic Bishops' Conference, na para bang nangyayari, since it's just a game online, para bang lumalabas na ang pagsusugal ay tama. Kasi you get used to it. No? Ginagawa mo. Parang ang buhay, ganito na lang ang gagawin. Kaya nga sabi ko nga sa inyo, yes, we actively work, but we should never forget to sit down and to listen. Because sometimes, the best thing that we can do is to sit down and listen. Sit down, listen with your family, with your friends. Oh? But sit down, listen. Listen intently, just like Mary. Listen intently to the Lord speaking to us na nangungusap sa atin. Minsan kasi, misa na, iba pang nasa isip mo. Misa na, divided pa yung atensyon. Misa na, nagbi-business pa rin. Sana ho, sa bawat misa na dinadaluhan natin, nakinig tayo at natuto upang mapiling natin palagi ano ang mabuti at mainam.